song is called Pananalig Ko, and the original composition of Miss Angelica Dorte. Hope you like it. Pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko pinakit. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Welcome po sa Word of God Daily Gospel Facebook Live. Muli kung saan ang hangarin o misyon ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. At maraming salamat sa Panginoon sapagkat ngayon po ay January 22, 2024. At ang Monday Gospel po ang ating pagnilayan. At ang pagbasa po ay magmumula kay San Marcos, chapter 3, verses 22 to 30. Si Jesus at si Beelzebul. Actually, may part 1 na to. So, search nyo na lang po sa Facebook account ko. No? So, ngayon po ay karuktong lamang. At meron po tayong guest preacher, si Brother Raytan, na kung saan siya po yung gagamitin ng Panginoon upang magnilay ng mabuting balita. So, i-connect po natin siya. Sana maganda ang signal para ma-accept na add ko po sa kanya sa Facebook Live. Amen. So, kung babalikan po natin yung part 1, no, tungkol po ito sa panglalait, no?
kaya sa Panginoong Jesus, na pagsasabi na kaya lang siya nakakagaling ay galing sa demonyo yung kanyang kapangyarihan. Magandang gabi po, brother. Yes, magandang gabi, Sister Angelica. Praise the Lord. Amen. So, pwede na po kayo mag-start mag-opening prayer. At saka, yun na po, magbasa ng Bible and magnilay po. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat po sa gabi na ito na pinakaloob niyo sa amin dito po sa gawain na ito online para maipalaganap ang inyong magandang balita. Napagyan ko po sa inyo, Panginoon, ang gawain nito, lahat ng mga nag-join, nakikinig po sa gawain nito, Panginoon. Gusto niyo po silang lahat ng inyong Espiritu Santo. At ako naman po na ginagamit ninyo bilang mansero ng inyong mabuting balita. Ang sa labi ko, Panginoon, at ako rin po ay inyong puspuso ng Espiritu Santo. Panginoon, sa gabi na ito ay maibalik sa inyo ang inyong kadalasan at inyong kalawalatian. Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa amin, sa gawain nito, Panginoon, para maibalik sa inyo ang inyong kadakilaan. Inakikita po namin, Panginoon, ang gawain nito ay isang napakatagumpay na gawain. At alam namin, ikaw ay laging nasa tagumpay dahil ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos namin makapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon, kaya binabalik ko sa inyo ngayong gabi ang inyong kaluwalhatian. Ama, sa pangalan ni Kristo, ito ang aming panalangin at sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Okay, so magandang gabi po at babasahin ko na po itong pagbubulay-bulay nating mabuting balita ngayong gabi na ito na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ang banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian na siya ni Beelzebul na kapagpapalaya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paano mapapalaya ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, hindi magtatagal, mawawasak ang kaharian iyon. Kapag naglaban-laban naman ang mga magkakasambahay, hindi rin magtatagal ang sambahayan iyon. Kaya hindi naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magtatag ang kanyang sasakit, hindi magtatagal at parating ang kanyang lakas. Subalit, hindi na at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin muna siya kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan niyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sinumang dumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat ito ay walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya ay sasakian ng masamang espiritu. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. So, narinig po, no? Binasa ko po ang mabuting balita ng Panginoon ngayong araw ng Lunes at ito po ay nasa San Marcos, Kabanata 3, talata 22 hanggang 30. So dito ay narinig po ninyo na ang Panginoon Kristo ay nagpapalayas ng masamang espiritu. So sa kanyang mission, ngayon nasa ordinary time na po tayo at ito yung ordinary time na ito na po yung simula ng ministry ng Panginoon. After His baptism, ito na, pinampananan niya yung kanyang mission,
spreading the good news of the kingdom of God, at kasama dito yung mga pagpapalayas ng masasamang espiritu. Alam nyo, noong unang panahon, sa panahon ng Panginoon Jesucristo, sa panahon na ito, nang binabasa natin yung gospel na ito, 2,000 years ago, very rampant po yung mga inaalihan ng masamang espiritu, yung napoposes. So marami nakikitang ganon na sitwasyon kahit sa lansangan, kalye. Hindi na tulad ngayon, no? Ngayon, mayroon pa rin siguro, pero bihirang-bihira na. Bihirang-bihira na. And then naalala ko noon, nung ako nag-aaral pa noon, meron pang pelikula na yung kay Linda Blair, no? Exorcist, no? Yun ay isang napaka, kumbaga yung magandang pelikula na inilalarawan yung possession ng evil spirit, no? So yun, sikat yung pelikula na yun, isang movie. So pwede rin yung panoorin sa YouTube, alam ko meron sa YouTube yan. So ito yung mga napoposes. Ang evil spirit, okay, pwede tayong i-possess. Pero ang napoposes sa evil spirit, ito po yung empty spiritually. Punong-puno siguro ng hatred, yung talagang hatred na yung nasa kanya, o kaya yung bang sabihin natin, yung talagang spiritually zero talaga siya. Talagang zero, no? Talagang hindi nagdadasal, baka sa pool nun, hindi pa nagdasal, no? Talagang zero, no? So yun. Pero unless na hindi ganun ang sitwasyon ng isang tao, so mahirap mapotes po ang tao, no? Pero ito, another na paggalaw ng masamang espiritu, obsession, ito marami. Kahit nagtisimba pa, kahit sabihin natin yung mga nominal Christian Catholic, yan pwedeng ma-obsess. Ang ibig sabihin na obsess, ginugulo ng masamang espiritu. Ito ang rampant. So ngayon sa gospel, ito na. Nakita ng mga tao ng Panginoon Jesus ay nagpapalayas ng demonyo, no? At talagang dahil dito, ang Panginoon nakikilala, sumisikat. Ngayon, ano nangyari? Yung mga counterparts ni Jesus, yung mga detractors ng Panginoon, especially yung mga Pariseo na nagtuturo ng kautusan ng unang panahon, na hindi makapagpalayas ng mga demonyo. Wala silang power. Yung mga scribes, yung mga taong simbahan noon, no, na ang tawag nga templo, yung mga talaga nakababad sa templo, no, pero wala silang magawa. And then ito, dumating si Kristo, si Jesus, makita nila na nagpapalayas ng demonyo. So ang dami nang naging tagasunod ni Kristo. So may ano nangyari? Of course, itong mga detractors ng Panginoon, so ang ginagawa, sinisiraan ang Panginoon. Anong sinasabi? Oo nga, nagpapalayas ng demonyo yan. Ha? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul. Sino si Beelzebul? Kilala nila. Si Beelzebul ay prinsipe ng mga demonyo. Kaya nagpapalayas ng Panginoong Jesucristo ng evil spirit o yung mga napoposes. Ang kapangyarihan niya galing din doon sa diablo. Pero sabi ng Panginoon, ito, halika kayo. And then nagsabi pa ng talinhata at sinabi niya ganito, kung ang isang kaharian ay maglaban-laban, magkaroon ng paglalaban, padidivide, hindi ba yan ay babaksak? Ang bayan, ibig sabihin pamilya, ang pamilya maglaban-laban, maglaban-laban sila, hindi ba babaksak? Oo. So anong ibig sabihin ng Panginoon? No? So hindi pwede na ipapalayas ang demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. Bakit? Kasi ang magkampi ay hindi naglaban-laban. Totoo po yan. Diba? Pagka magkakampi kayo, magkasama kayo. Diba? Magkaisa kayo. Hindi naglalaban-laban.
Kaya ngayon, hindi pwede mangyari ng kanyang kapangyarihan ay galing kay Satanas, no? Galing sa kay Beelzebul, no? Sapagkat hindi pwede mangyari. Magkakampi sila at Satanas eh. Sino ang kalaban ni Satanas? Ang kalaban ni Satanas ay tayo. Tayong mga likha ng Diyos. Sabi sa 1 John 5:19, we are all children of God, anak tayo ng Diyos. But the ruler of the world is the devil, Satan. So tayo po mga tao, tayong tao, made in the likeness and image of God. Tayo very special sa Panginoon. At mahal na mahal tayo. John 3:16, for God so loved the world and the world there is tao. Tayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. So tayong lahat, magkakampi tayo. Ako, ikay, kayo, magkakampi tayo. Okay. Sinong kalaban natin? Ang Diablo. At ang Diablo, inggit na inggit po sa ating mga tao. Bakit? Because ang Diablo, si Satanas, are formerly angels in heaven. Isipin, angel. Galing ng langit yan. Pero nung sila po ay nagrebelde sa Diyos, o pinalaya sila sa heaven, and they are condemned. Nakondena na sila. Kondenado na. Sentensyado na. Hindi na sila pwede bumalik sa langit. Samantalang tayo, mga tao, nagkasala din tayo, di ba? Ang tao nagkasala, pero hindi tayo na-condemn. We are given the chance to repent, to say sorry, humingi ng tawad. At pag humingi tayo ng tawad, mapapatawad tayo ng Panginoon at makababalik tayo sa langit and we can still enjoy heaven. While etong si Satan, pinangunahan ni Lucifer pa nga, di ba? Wala na. So, inggit po sa ating tao. So, ngayon, ang target ng mga Diablo ay ang tao. Tingnan nyo, ang pamilya. Di ba meron pong pamilya? May mga pamilya na nasisira. Di ba? Sa mag-asawa, kinasal. Okay. Nung una, very, very sweet. Talagang sila po, kumbaga siguro, pagmamahal. Sabi natin, sige, nagmamahalan. Okay, masaya. Pero dumating yung pagkakataon. Kasi simula na yung sigalot, nag-aaway. Diba? Grumabi. Hanggang sa hindi na nagpapansinan. Nasa isang bubong, hindi na nag-uusap. Hanggang sa iwalayan. And then, gumanata naman ng iba. Ganun na naman ang nangyari. Yung iba naman, di ba, nagkaroon ng anak. Okay? Nung nagkaroon ng anak, ano nangyari? Okay. Di ba? Pati yung magulang at saka yung anak, nag-away. Hindi madami pong nangyayaring ganyan. Kung nanonood tayo ng mga teleserye, marami pong mga kwento. No? Yung mga magulang, binabastos ng anak. Yun ang mga magulang na, merong mga magulang na sila pa yung gumagawa ng kasamaan sa kanilang anak. Diba? Nag-aaway. Inaabandona. May mga ganyan po. Hindi po ba? Meron. Pero meron din naman na purihin ng Panginoon. From the parents, from the husband and wife, and then parent, naging parent, wow, ang pagsasama, ang family ay matatag. Nagsimula sa mahirap lang sila, nakatira sa barong-barong, nagsimula sa isang mahirap na pamilya, and then nagmahalan sila, nag-iibigan, and then unti-unti, habang lumalaki yung pamilya, umuulat, umaasenso, at maganda yung kanilang pagsasama, meron pong ganon. Hindi po ba? So, ito po yun, brothers and sisters. Na yung sinasabi dito, na yung tambahayan na maglalaban-laban, ito ay babaksak. Di ba nawawasak yung pamilya? Bakit po? Alam niyo kung bakit? Dahil nakapasok ang Diablo. Naka-operate ang Diablo. And I said kanina, ang target po ng Diablo
ay tayo. Tayo mga tao. So ang pamilya are samahan ng tao. Pamilya. O, di po ba? So, anong target niya? Pasukin po ang bawat family. No? Ang bawat family. Pero ang sabi ng gospel, di ba? Ang isang sambahayanan na matatag. No? Yung matatag. Hindi niya pwedeng pagnakawan. Di ba? Matatag. So, yung members of the family ay matatag. Spiritually matatag. Hindi po pwedeng mapasok ng demonyo. Mapapasok na pang mahina. So, ibig sabihin, spiritually mahina po ang foundation ng pamilya, papasok ang diablo, and then dyan magsisimula gagawa ng problema ang diablo na hindi mamamalayan ng pamilya, pero unti-unti pala nag-ooperate hanggang sa lumalaki na po yung operation ng diablo sa pamilya hanggang sa nakaaway-away na. At minsan ginagamit pa nga po o madalas material things. At tingnan nyo, may mga mayayaman. Ang mga mayayaman ang nag-away-away. Anong pinag-aawayan? Kayamanan, mga mana ng mga anak. Yung mga mana nila, pinag-away-awayan nila. Di po ba? So, ginamit ng demonyo. So, yun po yun, my dear brothers and sisters. Tayo mga tao, made in the likeness of the image of God, tayo magkakakampi. Ang pamilya, yung pamilya ang magkakakampi. Kaya hindi tayo dapat nag-aaway, nag-aalitan. Ang bawat pamilya, sila po ang nag-unite. Hindi nag-divide. Dapat walang division. Because division is not from God, from the devil. Gusto ng devil na magkaroon ng division, so magkaroon ng alitan para ang puwersa ng family, no, ay maging mahina at mawasak. So ngayon, anong kailangan? Spiritual foundation. So ngayon, ito. Bawat pamilya nakikinig po, ito. Hindi natin kaya ang demonyo. Aside from the devil, Satan, the mga spirit are formerly angels in heaven. So ibig sabihin, may power sila. Tayo mga tao, hindi tayo ganon. Hindi tayo pa-powerful ng diablo. No? Kaya ngayon, anong gagawin natin? Ito, magpakatatag tayo. Paano? Kinakailangan natin si Lord sa buhay natin. Pag wala ang Panginoon, mamamatay tayo. Pag wala ang Panginoon, magiging mahina tayo. Remember, lahat ng tao ay may kahinaan, pero hindi tayo diablo. Sabi sa Romans 3 verse 9 and 10, all have sinned. Nobody is righteous, not even one. Walang sin na matulid kahit isa. So lahat tayo nagkasala. Pero kahit lahat tayo makasalanan, hindi tayo perfecto. Hindi tayo diablo. Anak tayo ng Diyos. No? Anak tayo ng Diyos. Hindi tayo diablo. No? Kaya lang, ito, tayo ang target ng diablo. So brothers and sisters, meron din tayong kasabihan. The family that prays together stays together. Stays together. So ito, talagang dapat pamilya magdasal, manalangin. Kasi target po ng demonyo ang bawat pamilya. Yung mga nakikinig ngayon. Ito, alam ko may pamilya din kayo. Yung mga father, mother nakikinig ngayon. Pati ng mga children, buong family. Ang target ng demonyo, yung pamilya natin. Yung pamilya natin. So, kinakailangan maging maingat tayo. Dapat meron tayong discernment, and then meron tayong wisdom, karunungan ng Diyos. No? Para hindi tayo maloko. Kasi pag walang karunungan ng Diyos, marunong ang diablo, they are angels actually. Or maybe angels in heaven. So matatayin yan.
No? So, kinakailangan meron tayong wisdom. At ang wisdom nito, wisdom ng Diyos. No? And wisdom is a gift of the Holy Spirit. So, kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya pagka na-Lord na tayo, tinanggap natin ng Panginoong Jesucristo. Okay? Kasalanan pa rin tayo, pero hindi tayo kaya ng ang pamilya, buong family na kay-Lord na. Nag-pray meeting, nagdadasal. Ano? Yan. Ang mga magulang ay Kristiyano na. Tapos yung pagiging Kristiyano, itinuro sa mga anak. Wow, ang ganda nun. Ang ganda po nun. Spiritually, ang foundation, maganda. Alam niyo, brothers and sisters, ito, hindi bali, matindi, mahirap ang pamilya. Ang ibig sabihin mahirap, okay? Siguro, baka walang kotse. Wala pang sariling bahay. O kung meron man, maliit lang. Ano? Tapos ang parents are just ordinary workers, no? Sumisweldo, no? Sumisweldo na hindi naman kalakihan. So mahirap na pamilya, no? Pero pag na kay Lord, pwede maging mahirap, pero hindi maghihirap. Yan. Hindi maghihirap. So ngayon, kahit mahirap yung pamilya, simple ang family, pero isang Christian family, yan, magsundo ang parents, the mother, the father, magkasundo, ang anak, magkasundo, ang ng buhay, my dear brothers and sisters. Kaya nga yun po yun. Kaya meron tayong kaaway. Ang kalaban natin is the devil. Yun ang kaaway natin. Tayo, magkakakampi tayo. Bakit tayo nag-aaway? So, yung mga nakikinig ngayon, kung may alitan, ngayon, broken ang family. Bakit? May time pa. Habang may hininga tayo, meron pa tayong time. Lapit na kay Lord, tanggapin si Lord. Ang sarap po buo ang pamilya. No? Pero gagawa pa rin ng gagawa ng way ang diablo. Pero kahit anong gawin niya, hindi siya Kaya ako lang nagpapasalamat ako kay Lord. Doon nga February 15. Ito sharing ko lang po. Kasi February 15, 15, 16, 17, 18. That's Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Kaya yung mga nakikinig aking program, radio program, live doon sa DWTV, naka-record na po yun. No? Naka-record na po yung tinatalakay kong gospel for the day. Gospel Monday, tapos sunod Tuesday, Wednesday, Thursday. Pero nasa Boracay po ang inyong lingkod. So, kasama ko po ang aking pamilya. Kasama ko sa wife ko, kasama ko yung tatlong anak ko, na isa kasi galing US, so paalis na rin itong January 29, babalik na ng US, no? So 1 month sila. So yun. So parang bonding namin. No? Yung tatlong anak ko, saka yung dalawang manugang ko, kasi yung dalawa may asawa na, yung panganay ko, saka yung pangalawa. And then may apo kami, si Jose. So kami po. Tapos meron dalawang kaibigan yung aking anak na namin dahil parang pamilya na rin namin. So bali 10 kami. At yung aking apo na baby na si Jose. Punta kami ng Boracay. So nagbanding po. Ang family, naghaharian ng Diyos. Ang ginagawa ko si Lord. Kung ako lang, palpak din po ako. Kaya lang po, purihin ng Panginoon, nung tinawag ako ni Lord, yun na. Nag-in ako. At alam ko, lahat tinatawag ni Lord. Walang favoritism si Lord. Lahat ang calling sa atin ay pantay-pantay. Kaya lang, tayo ng tao, minsan, ang hindi pantay-pantay. May matitigas ang ulo. Meron talagang
Ha? Tinatawag na. Ayaw. Yun. Yan. Ngayon ito, ang aking paalala. Mag-examine tayo sa sarili natin. Antay nilo. Ang Diablo, hindi natin kailangan. Talagang gagawa siya ng way para magpahamak. Inggit sa atin. Dahil tayo mga tao, nagkasala tayo, nagkakasala tayo, pero tingnan mo, malaman tayo ng Diyos. Hindi tayo kinukumpuni ng Diyos. Habang may hininga tayo, may chance tayo mga demonyo na yan, si Satanas, wala na. Kaya inggit na inggit. Kaya ngayon, sila ngayon sa inggit nila, tayong target. Huwag tayong pabibiktima. Huwag tayong pabibiktima. Kaya ngayon, ang bawat kami nakikinig ngayon, ito, yung message natin ngayon, lalo na for the family. Ito, maging ano po tayo, aware tayo. Kung ngayon, may nakikinig ngayon na nararamdaman na ninyo, parang meron ng komosyon na nagaganap sa inyong pamilya, hindi pagkakasundo. Yan na. Meron na kayong pinag-aawayan. Yan na. Yan na po ay kilos na ng Diablo. Kilos po yan. Kaya kung nakikinig kayo ngayon, it's a blessing. Bakit? Mahal kayo ng Diyos. Paalala po ng Panginoon. Paalala po sa inyo, kumikilos ang demonyo. Bakit? Kasi mahal po kayo ng Diyos. Ayaw ng Panginoon maisahan po kayo. Ang isang Panginoon na hindi magtagumpay ang Diablo. So yan, brothers and sisters. Yan. So ngayon sa gospel natin pinapakita, meron talagang masamang spirit. Pero wala siyang magagawa kay Kristo, kay Jesus. So tayo, ay tao tayo, ito yung kapangyarihan tulad nung Diablo, at we can cast them out. Mautusan na sa pangalan ni Jesus. Yeah. Sa mga pagpaposes, ako naman po, alam nyo, na-experience ko na yan. Nung nag-mission po sa Singapore noon, isang CLSS, meron isang kasister tayo doon sa Singapore na umaten ng LSS na pinasok ng Diablo possess. At ngayon, doon ko na-experience kapag exercise, nakapagpalay sa Diyos sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, kaya yung sister na yun, talagang na-possess. Tapos, palayas ka, siguro mga matagal kayo, mga ilang minutes, baka almost 30 minutes, no? Pero di ako, tapos na madalo kay Lord, lumaya. And after na palayas ang Diablo, hindi niya alam, nalaman. Tapos after that, LSS sumapit sa akin, Brother, I'm sorry, naka-disturb pala ako. Ito, hindi ka ako W. Kaya ngayon, mag-ano ka magdasal, at talagang merong demonyo. So, brothers and sisters, ang kalaban natin demonyo, nasa paligid lang, nasa ere. Ang hari nitong mundo nating ito, itong earth nito, ay walang iba kundi ang Diablo. Nakita mo, dami masasama. Ngayon, tignan mo, lumabas ka ng gabi, may mga hold-upper, may mga patayan, may mga kidnappers pa rin. Ngayon, eto na, paano nag-ooperate ang Diablo ngayon? Online na rin. Scammer. Diba? Nagnanakaw through scamming. High-tech na rin. So, talaga, ang mundo natin, karian ng Diablo. But wala silang gagawa. Kaya hanggat may hininga tayo, nandito tayo, meron tayo armas. Ang armas natin ay walang iba, kundi ang panalangin, ang salita ng Diyos. Yan. Mga gawain ng Panginoon, mag-attend tayo ng prayer meeting, magsimba tayo, and accept Jesus Christ as Lord, your personal Savior. Nalangin po tayo bilang pangwakas. Ito po sa message sa Lord na tinanggap natin ngayong gabi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak,
maraming salamat po sa message na ito na binigay mo sa amin. Tunay, mahal na mahal mo kami. Kaya Lord, talagang hindi mo kami pinababayaan. Ginoon, kumikilos ka upang kami ay hindi maisahan ng kalaban, ng spiritual po namin. Si Satan, ang evil spirit, ang devil, pag gumagawa ka ng way at itong gawain ito, ay isang paraan mo, Lord, na para hindi man pagkumpay yung kalaban. Lord, bigyan kami ng kalakasan. Lord, kayaan, Panginoon, tulungan mo kami maging matatag sa aming pananampalataya. Magtagumpay kami hanggat kami po'y nabubuhay, Panginoon. Mahihinga kami, Lord. At pagkatapos ng buhay namin ito, ay makapiling ka namin dyan sa inyong kanan. Panginoon, habang nabubuhay kami ngayon, gamitin mo kami sa ubasan mo, Panginoon. I-bless mo kami, Lord, in all areas of our life. Ama, sa pangalan ni Kristo, itong panalangin namin. Amen. Kaya ng Ama, Espiritu Santo. Amen. So, masasabi natin na talaga ang target ng Diablo ngayon talaga family, no? Kasi yun po yung basic institution natin eh. Pero makikita po natin, brother, no, na ang Panginoong Hesus gumagawa na siya lagi ng kabutihan pero may nasasabi pa sa kanya. So, hindi na talaga nakapagtataka na gumagawa tayo ng kabutihan, may nasasabi pa rin ng ibang tao. Yes, of course. Talaga. Yung Diablo, kaya natin ng kabutihan, galit ang Diablo. So talagang gagawa siya ng way. No? Kaya ngayon, ito, ipagdasal natin, no, na huwag tatagumpay itong Diablo ito. At sigurado sagutin tayo ni Lord. Ganyan. So, habang nabubuti ang mundo na ito, talaga wala tayong magagawa. Ang Diablo naghahari sa mundo na ito. Hindi po ang Panginoon. Ang kanta ni Lord doon sa talagang ito, territory na ito eh. But, kahit nandito tayo. Pero brother, excuse me, ano po ba yung sinasabi na mapapatawad ang lahat ng uri ng kasalanan pero ang pang-ano sa Holy Spirit ay hindi? Parang blasphemy ba yun? Buti, ano yan, tinanong mo, no, para maliwanag. Siyempre, iba sasabihin, ganun ba? Wala ko lahat ng kasalanan. Pinapatawad ni Lord. Yung pala, meron palang kasalanan, walang kapatawaran. No? Ito, maganda yung tanong mo. Ito yun. Ang paglalay sa Espiritu Santo, ganito. Yung bang ikaw na mismo ang sumuko at nagsabi, nagkakasala ka, ay hindi na ako mapapatawad ng Diyos. So ngayon, dahil sa yung paniniwala mo, hindi ka na mapapatawad, hindi ka na humihingi ng kapatawaran. Yung sabihin, pinalapit mo na ang banal na Espiritu. Kasi lahat ng kasalanan, kahit ikaw pinakamasamang tao sa balat ng lupa, kahit marami ka ng pinatay, kahit na talagang sobrang sama mo, pero pag sinabi mo, Lord, patawad ko, tawarin ka. Pero yung bang ikaw na mismo ang magsasabi, talagang wala na akong kapatawaran. Hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Yan. Yun ang paglalagi. Walang kapatawaran yun. E paano ka patatawarin ng Panginoon? Hindi ka humingi ng tawad. Ang sinasabi mo, hindi na ako mapapatawad talaga. Sobrang sama ako. Ang pumasawa akong tao, hindi na ako mapapatawad. Yung pala ang kailangan ng sambitin mo. Panginoon, patawad ko. Eh, hindi mo masambit. Ang lagi mo inuulit-ulit, hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Eh, yun ang walang kapatawaran. Eh, paano po yung mga nagpapakamatay? Ano masasabi niyo doon? So, nagpapakamatay. Pagka nagpakamatay ka, okay, talagang kasalanan yan. Pero ito, ang pag-ibig ng Diyos. Lalo yung mga nagpapakamatay, bibig. Pag nagbigti, hindi pa diretsong patayan. Nahira, struggle yan, tama? Tama? Nag-struggle. Opo. Okay. Habang nag-struggle yan, Lord, mali pala ito, patawad, Panginoon, patawad. Eh, wala na magawa. Hindi na maisalbay sarili niya. Pero nasabi pa niyang patawad. So si Lord na nakakaalam na. Amen. Ang Panginoon pa nakakaalam. Until our last breath.
Natatawarin tayo. Ngayon sasabing, walang kapatawaran. Kasi nga, nagpakamatay ka eh. That, who knows? Habang nag-struggle ka, di ba? Hindi man yung pag-victim mo, patay ka na kagad, di ba? So, Pwede magbago ng isip. hindi siya nagbago isip, kundi Masakit. oh, hindi sasabihin ni Lord, tanga ka pala eh. Oh, hindi ka ng tawad. Sorry. Patawad. Hindi sasabihin ni Lord yun. Di ba? Parang brother, parang natandaan ko yung magnanakaw na for the last, di ba, time, humingi siya ng tawad kay Kriston, nanalig siya. Sabi niya, can I go with you in paradise? Yes, yun. Nandoon na, di ba? Alam mo, ang hinihintay ni Lord, hanggang sa last breath natin, nakahingi ka ng tawad. Ganon. Yun, importante talaga yun. Ganon talaga ang Panginoon, binibigyan tayo ng chances. Lahat ng chance binibigay. Pero pag naibigay ng lahat ng chances, tapos hindi mo pa rin ginrab, kasalanan. So parang sinasabi po natin na kapag hindi ka humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, talagang hindi ka mapatawarin. Kasi di ba, ang Diablo, hindi naman siya humingi ng sorry kay God eh. Yes. Kasi yung pride niya. Yun ang nagiging dahilan, yung pride natin kung tayo makahingi ng tawad. Yes, totoo yun. Kaya nga yung kapatawaran, yung kasalanan walang kapatawaran. Pag lalait spirit sa, yun. Yung hindi ka humingi ng tawad. Oh. Tama yun. Ayan mo na, ang dami mong chance na kahit yung last breath. Oh, I am sorry. Ano na yun? Bagay na yun. Hindi mo pa ginawa. Yun na yun. Tapos ang sasabihin mo pa, nagmalaki ka pa, ay, hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Ganon, para pag nag-iitay lang masabi mo. So brother, napakahalaga pala na bago tayo matulog, humingi tayo ng kapatawaran kasi hindi natin alam kung magigising pa tayo bukas. Paano binangungot ka? Hindi ka lang Oo, hindi tama. naman natin pwede questionin si Lord. Sabi, bakit tumalong? Siyempre, namatay ka na, tapos sa impyerno ka. Di ba? Tapos binangungot ka. Hindi mo pwedeng questionin. Lord, bakit naman yung pagkamatay ko bangungot? Hindi ako hindi ng tawad. Hindi pwede yun. Sabi nila, bigyan na kita na napakaraming chance. Hindi mo ginrab. Oh. Yun eh. So we cannot question God. Because God... So, parang sinabi natin, pag gumigising sa umaga, magpasalamat, magpuri sa Diyos. Bago matulog, humingi ng tawad. Kasi pag tulog na po tayo, parang hindi na natin hawak yung free will natin. Eh. Parang si God na nagde-decide, gigising ko ba ito? Hindi. Ako sa totoo lang, lagi ako hingi ng tawad kay Lord. Isang mamaya nga para kung Lord, sorry. Kahit yung pang, sorry kasi gusto ko talaga makasigurado. Makatyak. Isikap kong gawin yung kalooban ni Lord, yung maging mabuti. Pero alam ko, mahinapan ko. Lord, sorry, kahit na hindi ko nalalaman kasalanan. Lord, sorry. Para na akong sorry ako na, sorry. Pero, excuse me po, brother. Yun nga, nagkakaroon tayo ng personal paghingi ng tawad sa Diyos. Pero, huwag natin kakalimutan na mayroong sakramento ang ating Catholic faith, yung confession. Yes. Kaya nga meron, binigay sa atin yun, yung sakramento yun. Di-grab din natin. Actually, sa totoo lang, kahit yung inaan ng simbahan, kahit once a year. Kasi ang ini-encourage talaga, ito talaga. Yung sakramento yan, holy yan. Kaya hindi natin dapat baliwalain. Pero ang talagang ito, okay, yung talagang personal natin paghingi ng tawad. Kasi ito, meron namang iba, regular na kukumpisal. Pero parang naging lang ang tawag dito, yung nakasanayan, tapos yung ikinukumpisal, nakukumpisal lang noon. Okay? Ito na, kalalabasan sa kumpisal, nagkasalanan, yun ang kasalanan. Alam ba, chismis, chismosa siya. Humingi ng taon sa pare, nagkumpisal. Father, nagchismis po ako, di ganon, di ba? Sige, kinatatawad sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Pag uwi mo, ito, chismis ka na naman. So, paano yun?
Kaya ang ibig sabihin ito, humingi tayong tawad, okay, nagsakramento tayo, talagang ang desire natin is talaga to repent. To repent. Yun. Humingi ng tawad. Ngayon tayo bilang Katoliko, yung sakramento, mahalaga din sa atin yan. Kasi turo ng simbahan yan. No? Turo ng simbahan yan. Ang simbahan, pinakasihan ng Espiritu Santo yan. Ang simbahan natin na ano yan, itatag yan, 33 AD. 2,000 years ago na, moda na. Ginamit ng Panginoon yan, mga sakramento, ginamit ng Panginoon yan. Sa kasal, di ba? Pero brother, may mga ibang bumabatikos na bakit daw magkukumpisa sa pare, makasalanan din yun. Hindi, na nga yun, humility, lahat tayo makasalanan eh. Lahat tayo makasalanan. Ibig sabihin, bakit kamangumisa pa rin makasalanan? Lahat naman tayo makasalanan. Ngayon, ang titignan mo naman dun, hindi naman yung pare. Hindi naman sinasabi ng pare, pinatatawad na kita sa pangalan ko, Father Ray. Hindi. Pinatawad ang kasalanan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Hindi natin titignan yung pare eh. Actually, ginagamit lang siya ng pagpapatawad sa kasalanan. Pero yung sakramento, doon ang nagpapatawad, hindi yung pare. Pag lumapit tayo sa kanya, hindi sa pare, huwag mo isipin sa pare, sa pagpunta, ginamit natin ang instrumento ng Panginoon para ma-execute natin yung sakramento ng pagpapatawad. Para ma-execute yun. At yun, sa mga sakramento, lahat yan ay banal. Lahat yan ay banal. So, nakikita po natin sa pagpapagaling ng Panginoong Jesus, di ba, nagka-pass out po siya ng mga demons. Eh, di ba sa atin, kung napapanood natin yung mga exorcism na nag-iiba yung boses, lumulutang, ganyan-ganyan. Eh, pero tayo, no, hindi naman kinakailangan na maging ganun tayo para masabing na po-possess tayo ng demonyo. Eh, kapag nagagalit tayo, di ba, naglalakas yung boses natin, nag-iiba yung, nag-iisig yung mata natin. Di po ba? Yun sila kanina, no? Pinaliwanag ko. Dalawa yan. Possession and obsession. Yung possession, Yes, yung lumulutang na, nag-iba na talaga, pati yung boses, iba na. Possession, yung evil spirit. Obsession, eto yung nangyayari, ginugulo lang tayo ng Diablo. Pag nagagalit, tapos bumula ka, obsessed pa lang, hindi possession. So, dalawa yan. Possession and obsession. Yun. So, yung possession... Pero naniniwala po kayo na ang demonyo, nandiyan siya kapag tayo nagpisa sa kwarto. Ang demonyo, kahit siya nandoon, present. Itong mundo niya, ito nga, sabi nga, itong mundo natin, ito yung mundong pinaghaharian ng demonyo. Sabi nga, 1 John 5:19, tayo yung mga anak, pero ang pinuno nitong sanlibutan na ito ay ang diablo. So, siyang naghahari dito, hindi ang Diyos. Huwag natin sabihin. Ang demonyo, kahit sa simbahan nandoon. Yun. Kasi ang simbahan, tayo pa rin sa mundo. Andun pa rin. Sa adoration chapel ka, huwag mo sabihin, nasa adoration chapel ako, nandiyan si Lord. Ayan, yung si Lord yan. Totoo. Kaya hindi makapapasok dito. No. Ano doon, makakapasok siya. Kasi siya ang hari dito. Para lang magtagumpay tayo, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Pag tinanggap mo si Lord, doon, protektado ka by His most precious blood. Ano po, parang solusyon, kasi di ba ang Panginoong Jesus, tinuksos niya sa ilan ng 3 beses. Pero lagi po ang sinasagot niya, nasusulat. Tapos nilalayuan siya ng demonyo, pero babalik uli. So dapat pala, meron tayong kahit paanong baon na salita ng Diyos na susundin natin. Yes. Kaya nga salita na ina-encourage natin, no? Hindi lang pang preacher ang salita ng Diyos. Kasi preacher ka, so dapat mag-aral ka ng salita ng Diyos, mag-preach ka. Hindi. Sa atin lahat to, itong pinaka-manual natin, bilang Kristiyano, itong manual natin, dapat lahat tayo, anak ng Diyos, merong Bible, salitang Diyos, at nagbubulay kami dyan. Kasi may power yan eh.
itong binabasa natin na nakasulat yan, may power yan. And then yung mga spaces, diba? May mga space, diba? Wala nakasulat doon. May power na lumalabas doon. Power ng Diyos. No? Kaya pagkakita mo, pagka ang tao, punong-puno ng salita ng Diyos, talagang may knowledge, tapos may wisdom na basta, mahirap at sa lokohin ng demonyo. Mahirap sa lokohin ng demonyo. Kasi karunungan ng Diyos ko. So, kinakailangan, pinag-aaralan natin. Itong paglaban, si Kristo, ito mo, inanlaban niya salita ng Diyos. Kung may nagawa ba yung demonyo, malis. Diba? Parang parang sinabi sa Santiago na labanan nyo ang Diablo, lalayuan niya kayo, pasakop kayo sa Diyos. Parang ganun, di ba? Yes. Tayo sa Panginoon. And once na nasasakupan tayo niyo, nasa atin ang Panginoon, yung pananampalataya kay Lord napakalakas na. Walang magagawa ang Diablo. Totoo, malakas siya laban sa tao. Pero pag nasa iyo na ang Panginoon, hindi na ikaw bilang tao, ang kikilos sa iyo ay ang kapangyarihan ng Panginoon. So, brother, ang totoo pala talaga nating problema dito sa mundo ay yung labanan ng versus good and evil. Kaya nga, spiritual battle tayo. Spiritual battle. Kaya kung ang tao na empty, wala sa Panginoon, hindi siya spirit-filled, wala talagang hindi nagbabasa ng Bible, hindi na nagdadasal, yun ako. Delikado. Kaya yun ng Diablo. Naglalaroan yun ng Diablo. Kaya kinakailangan ang palakasin natin. Habang nabubuhay tayo at maiksila ang buhay natin sa mundo, hindi mahaba, maiksila. So, enjoy natin life natin sa mundo na ito, kasama natin si Lord. Ang palaguin natin, hindi yung material aspect, hindi yung pagkapayaman. Kung hindi, palaguin natin ang spiritual na buhay natin. Hindi yung negosyo ang palalaguin, hindi yung pera sa bangko, hindi yung Si Lord naman ang bahala. Kailangan mo ng 1 milyon, kahit ngayon. Kahit ngayon, kailangan mo 1 milyon, kay Lord ka, ibibigay ni Lord yung 1 milyon mo. Mayaman. Brother, excuse me. May nag-comment si Sister Maria, sabi niya, ang problema daw ng maraming Katoliko ay hindi nagbabasa ng Bible, kaya kulang na kulang sa pag-unawa sa pananampalataya. Yun na nga, kaya nga, totoo yun eh. Kaya nga, kahit mga simbahan natin, encourage siya, kita mo sa Katoliko. Dati, wala namang mga charismatic, wala namang ganito. Yung kagaya mo, kita mo, nag-online ka, di ba, Bible pa rin. Ngayon, lumalawak na. Kaya lang talagang misa marami pa rin hindi pa rin talagang inaano yung salita. Kaya nga, yan pa rin ang paraan ng paano siya kumikilos. Kasi nandito tayo sa kaharian ng Diablo. Sa kaharian ng Diablo. Kasi nga po, kanina binabanggit nyo, hindi naman titingnan nila yung kayamanan mo, yung pinag-aralan mo, kasi lahat naman yun hindi natin madadala pag tayo namatay. So, ang totoong kayamanan, mismo ang salita ng Diyos. Yun ang ipalaguin natin. Tapos yung pangangailangan natin material, ipasa Diyos natin. Huwag lang tayong tamad. Hindi, kasi spiritual pala, spiritual. So magdadasal ako lagi. So ngayon, magkukulang ako sa kwarto, kukulang dasal. Tapos sinasabi pala ni Lord, sige, lumabas ka, bibigyan kita ng trabaho. Ang ginagawa mo ngayon, hindi ka lumalabas ng bahay para magtrabaho. Dasal ka ng dasal. Yung pala, Diablo pala nagsasabi sa inyo. Sige, magdasal ka, huwag ka lumabas. Yung pala, dinidisip ka ng demonyo. Kasi pagka na kay Lord tayo, bibigyan tayo ng wisdom. Makikilala natin kung anong tinig ng Diyos at tinig ng demonyo. Ang demonyo gumagamit din ng word of God. Tingnan mo kay Jesus, ano bang ginamit ng demonyo kay Jesus nung tinukso siya 3 times? Hindi ba salita din ng Diyos? Di ba? Amen. Tama yun. Kasi ng Bible yung cover to cover ng Bible mas magaling pang hands pa. Di ba? Alam din ng demonyo ng Diyos Kaya ngayon na... Ay, di ba nga, brother, kaya alam ng demonyo. Kasi nga, di ba pag kinakasaw si Jesus yung evil spirit, sinasabi nung demonyo, kilala kita, ikaw ang anak ng Diyos. Yes, oo.
Alam ng demonyo. Kaya sabi nga, di ba, ang mga demonyo, dating mga anghel yan, nandun sa langit, kasama ng Panginoon. So talaga meron silang wisdom, may power. Iba sila. Compared sa tao, iba sila. Kaya kabisado na rin nila yung salita ng Diyos. Nandun sila sa langit dati. Kaya lang pinalayas nga lang siya sa langit kasi nga nagrebelde sa Panginoon. Kaya kabisado rin nila ang salita ng Diyos. Kabisado nila ang salita ng Panginoon. Kaya yun. Kaya unahin natin spiritual talaga, Sister Angelica. Pag spiritual, no, and then guided tayo ng Holy Spirit. Alam natin, kung halimbawa ginagamitan tayo ng jablo ng Word of God, alam natin yan. Pag feel tayo ng Holy Spirit, alam natin yan. Kaya iba, pakita mo, puro dasal, walang gawa. Yung pala, jablo po nagsasabi, sige, magdasal ka, magdasal ka. Yung pala, ang jablo, pwede rin magdasal ka. Pero manluloko lang pala siya. Pinagdadasal ka, yun pala. Ano naman, ginagawa ka naman tamad. Hindi ka na nakikilos. Pero pag na-kay Lord ka, makikita mo, balanse yan. Balanse. Pag-aaral ka sa salita. Parang sinasabi ng kasulatan na hindi lahat ng tumatawag ng Lord ay papasok sa langit. Hindi sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. Yun na yun. Lord ka ng Lord. Kita mo, di ba? Pero hindi siya papasok. Bakit? Yun na yun eh. Hindi siya sumusunod. Di ba? Kaya dasal ng dasal, meron palang pagdadasal mo, yung mga pariseyo pala, yung mga pariseyo, dasal ng dasal. Pero, tinatigan ba ng Panginoon? Hindi natikos ko sila ng Panginoon. Yung mga plastic kayo, mga ipokrito kayo. Amen. So, maraming po salamat, Brother Ray. Okay. Sige, salamat din Sir Angelica sa pagkakataon ha. Namit ka rin ni Lord para makapag-good news sa iyong online. Amen. So, pwede na po kayong mag-out sa live kung gusto po nyo. Sige, God bless. Sir Angelica. Bye-bye. So, maraming salamat po sa paggamit kay Brother Ray para sa reflection ng gospel na ito. So, ako lang po ay dadagdag ko lang is talagang ang Panginoon, ginawa niya na lahat ng kabutihan, pero yung parang, di ba, may nasasabi pa rin yung mga iba. So, tayo po, araw-araw, nandiyan po yung kalaban natin. Nasabi nga parang leon lang yan na umaatungal. Naghaabang lang ng perfect timing para tayo lapain. Pero since ang Diyos ay nandyas, na si Jesus is a victorious God, so kaya natin pagtagumpayan yan. Kung tayo po ay talagang susuko sa Panginoon. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, maraming salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na ang dyablo ay kaya naming paglabanan hanggat ikaw ay nasa sa amin. Ang iyong banal na espiritu na iniwan mo dito sa mundo, ang siyang magiging gabay po namin, Panginoon. Of course, we pray na yung spiritual battle na naranasan namin araw-araw ay mapaglabanan namin sa tulong mo po. Wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. And I pray sa buong mundo na patuloy na nagdadanas ng mga masasama, mga gawain, masasamang tao, masasamang pangyayari. In Jesus' name, Lord, bigyan niyo kami ng kalakasan upang ang mga kasama na ito ay mapalitan ng kabutihan. And then I pray for the family of Maria May, family of Telma, family of Brother Tan, family of Sister Cecil, Daisy, Sister Linda, and of course for my family na patuloy niyo kaming gabayan. Nagpapasalamat kami sa lahat na yung patnubay sa bawat pamilya, Panginoon. Ngayon din I pray sa mga dumadanas at nasasapian ng spiritual evil na talagang Lord, makita nila ang liwanag mula sa iyo, Panginoon. And of course, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala.
aral ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kami pahintuin sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Muli, Panginoon, ang dalangin ko po, isama niyo po na ang Facebook na ito ay patuloy na gamitin ng Diyos. Ito po, panalangin din po mula sa inyo na inyong bang lingkod ay bigyan ng kalakasang pisikal, lalo na ng spiritual. And maraming pong salamat, Panginoon. Ito nawa ang laging maitaas sa Facebook Live na ito. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, isa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Marami pong salamat muli. Kung hindi niyo po naumpisahan ang Facebook Live ng Monday Gospel, punta po kayo sa aking timeline. Nandun po yun. No? Of course, sa YouTube din, pasubscribe na lang po. I-type niyo yung Angelica Dorde. Minsan nga susubukan ko yung YouTube mag-live. No? Kasi sa YouTube, mas marami pwedeng makarinig ng mabuting balita. So, plano naman natin yan, pati TikTok. Amen. For the glory of the Lord. And of course, ibibigay ni Lord ang January 23, 2024 Tuesday Gospel. Muli sama-sama tayo alas 6 ng gabi. Para sa araw-araw nating spiritual na pagkain. No? Ituring natin spiritual na pagkain to. Kailangan po natin to. Higit pa sa mga physical na pagkain. And of course, sa Sabado, January 27, Saturday Gospel, magiging guest po natin ay si Brother Jerry Biray. Okay? Meron kasi ako mga iniimbitahan na guest preacher na minsan di sila pwede sa ganong schedule. So, kung ano lang meron naka-schedule ngayon na nag-oo na, ayun, ito-try natin na kahit once a month, ma-guest sila. So, si Brother Ray, so sa February, muli natin siyang makakasama. Okay, si Brother Ray, ano naman yan eh. Available yan anytime. Makasama ko yan kahit paano sa radyo. Na-miss ko tuloy si Brother, sino ba yun? Namatay. Amen. Okay, and of course, yun po. So maraming pong salamat at tatandaan natin na ang Diyos ay mabuti, hindi niya tayo papahamak pagdating ng Panginoon, di ba? Kailangan lang natin isipin na umalis tayo sa kadiliman sapagkat si Kristo ay liwanag.
Maraming po salamat and to God be the glory.